Umabot umano sa higit 11 bilyong piso ang alokasyon ng Cayetano siblings sa Taguig sa 2025 budget. Saan naman kaya napunta ang pera? Pare-pareho umano ang progress reports ng ilang flood control projects sa C6 sa Taguig kahit na magkakaiba ang kontrata at lokasyon nito. Base yan sa mismong transparency portal ng DPWH. Kung hindi man ghost project, malaking red flag ito para kay Senator Ping Lacson. Humantong daw sa illegal na reclamation na nagbalat kayo o nag-disguise bilang slope protection at flood mitigation projects ang umano'y individual allocations sa 2025 national budget ng Cayetano siblings. Kabilang daw dito ang nasa 6.79 billion pesos para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at 4.7 billion para naman kay Senator Pia Cayetano sa Taguig City. Wala pang tugon dito sa ngayon ang magkapatid. Sa gitna yan ng pagpanawagan ni Lacson na i-abolish ang kung tawagin ay leadership fund na mas malalang porma raw ng pork barrel. May hawak din daw si Lacson ng mga dokumentong posibleng magpatunay na pagmamay-ari ng mga pribadong tao ang ilang reclaimed areas sa Taguig. Nakakuha ko ng mga title numbers. So hindi totoo yung sinasabing lahat government-owned. Because I have now in my possession, pinapa-record check ko na titled sa private persons. Dati nang sinabi ng dating SP sa isang Facebook Live na sa bahagi ng Bikutan, government-owned ang reclaimed areas doon. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks, iba't iba pong mga parks na para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila. Private man o government-owned, kung wala namang permit, illegal ito, sabi ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Bale wala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist order sa mga ongoing slope protection at mitigation projects sa Taguig matapos ang umano'y pagkadiskubre sa higit 30 suspected na maanumalya at ghost projects sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Office of the Ombudsman at nakatakdang ipasabina ang ilang pribadong testigo kaugnay nito. Magkakaibang kontrata pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Billionaire News Channel sa ilang slope protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Base sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement/protection along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded na magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto nagkakahalaga ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Ang Phase 3 nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto hawak ng magkaibang kontraktor. Dagdag pa riyan ng Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project. Parehong 94.5 million pesos each at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na Top-Notch Catalyst Builders at Beam Team Developer Specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit. Tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Base sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, kabilang ang naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano. So ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Sabihin,
walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So ghost. Kung madalas kayong dumadaan dito sa may C6, sa may Taguig City, malamang familiar na sa inyo yung kulay white and red na pader sa may kahabaan ng kalsada. Ito yung slow protection project para sa may C6 open channel. Parte ng project, itong pader, pati yung sidewalk dito sa aking likuran. For your point of reference, ako ay less than 1.6 meters tall. So yan yung haba ng visible wall na makikita dito mula doon sa may kalsada. Tapos yung kapal nitong pader na ito ay mga isang dangkalo, nasa around 6 to 7 inches doon sa kanyang thickness. Yung likuran nitong pader na ito, kung makikita ninyo, ay yung open canal nitong C6. So yung parte ng project na kinukonstruct itong proyektong ito, kasama doon yung improvement noong pinaka-river banks or yung pinaka-agilid ng open canal dito sa may C6 portion ng Taguig City. Nakapagtala ang aming team ng 30 flood control project contracts na bumubuo sa pader na bumabagtas sa kahabaan ng C6. Ang 30 projects na ito, aabot ang kabuuang halaga sa 2.7 billion pesos. Sa isang press release ng DPWH noong 2024, tinukoy nila ang proyekto bilang parte ng major flood control initiatives ng DPWH NCR. Ayon sa ahensya, aabot sa 6.89 kilometers ang kabuuang haba ng proyekto. Ibig sabihin, aabot sa kulang-kulang 400 million pesos ang presyo ng project per kilometer. Ayon sa mga nakausap naming residente sa lugar, hindi umaapaw ang tubig sa C6 open channel kahit noong wala pa ang natukoy na slope protection structures. Pero ayon sa DPWH noong 2024, kailangan ito para mapatatag ang stability at functionality ng channel. Una na rin dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa Taguig. Paninindigan niya, hearsay lang ang mga alegasyon ni Senator Lacson at walaan niyang ghost projects sa kanilang baluarte. Bakit may mga alegasyon na meron daw, anong tawag doon? Sabi, kakala ko pa naman, friendship bridge. Leadership, hindi, mali. Friendship? Oo. Parang may friendship na. Kasi naisip ko bridge. Eh, kamusta na po sa Taguig? Nasa ombudsman na. Kasalukuyan ngayon kasi tinan-over namin lahat-lahat doon. Dokumento, mga official records, pati yung at least 2 witnesses na yung kanilang na-turnover din namin, pati yung affidavit. At kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi ng mga testigo na dumulog sa amin, nandun na sa ombudsman. Inaantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun na yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, mag-file ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction. Opo. Kung umabot sa ganung antas, sa ganung threshold, papala ng kaso na yon sa Sandigan Bayan. Opo. So, kami naman tiwala kasi yung mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring gagamit ka ng isang litrato sa 4 na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo Maski mapa-progress billing o mapa-completion, papadala ka ng mga pruweba na ito yung ang itsura ng proyekto. Paano mangyayaring yung isang litrato, 4 na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, bakit isa litrato? Ang ibig sabihin nun, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. O kaya kung hindi man ghost, napaka-defective, para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil, para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin doon sa pinadala namin, at least mga 10 contractors na hopefully mapalan din ng plunder. Plunder. Siyempre, ano yan kabuatan yan Hindi naman gagawa ang kontraktor ng ganon nang hindi kasabwat yung mga kinauukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH, may mga tatamaan doon. Mga DPWH official, contractors, at kung saan man umabot, bahala na sila. Okay. Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo. Yeah, ang isa pang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Hindi mo may tatago, laki-laki Nasa mga 85 hectares na yata yun. At plus inspection So,
ang kanilang sinasabit na proyekto is slope protection and flood mitigation. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, ghost yung slope protection and flood mitigation dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak. Ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake. At ang lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Opo. Sa may Puntalban Rizal ito eh. Mm-mm. So haharangin sa Taguig, edi ghost pa rin yung delivery ng basura. Kahit dadalhin sa landfill na pagkalayo-layo, haharangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, pabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng krudo. Hindi na niya itatakbo pa. Oo. Kasi harangin na sa Taguig eh. Sa may bandang sisi, diyan itatambak. So nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang-landfill ninyo, bukod sa sira na yung lake, hindi matibay yung pantambak ninyo. Nako. Oo. Wala nangyari kasi nahaharas eh. Wala na. Pagkatapos yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sinecheck nila ito dahil wala silang permit na kinuha. Kasi ang ahensya na nagbibigay ng permit dyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA. Opo. Tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Dapat yan ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad nga sa batas, void ab initio ang inyong reclamation. From the very beginning. Hindi mo na pwedeng i-cure yan. Kasi hindi ka kumuha ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, probably referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizens. At marami yan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake, merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. So binebet namin ngayon yon, yung hawak ko ngayon mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya slope protection. Paano napatituluhan? Yun ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabayan namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para na sa ganon, makapag-subpoena dosis TECOM sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang mga kausap naming mga ahensya. Katunayan, kahapon kausap ko si DPWH noon isang araw, si Vince Dizon. Opo. Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Meaning lahat ng ongoing DPWH projects doon, yung nag-implementa, ipapa-cease and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Para hindi na lumalapa yung ginagawa doon na kung saan sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga kontraktor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga kasi siyempre parang hindi naman talaga slope protection. So ito yung mga issue na nakapaloob dyan. Kaya na-complicate dahil nga walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya, sa halip na i-depend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng diretsahan, he resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. So yan ang kinalabasan ngayon. Opo. At ito'y nagulat ka ako, kala ko kasi Bulacan na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control. And malala, yung Taguig is really something else as we discovered. Kumbaga ibang ano din siya, ibang style. klase rin Parang eh. ganun. Ibang antas, tama, ibang Sige. antas. So yan